kasi ngayong hapon na hindi ko po alam yung nararamdaman ko. Ay gagala, kinakabahan, excited, ano naman, alam ng emosyon. Salamat na nandito po ulit ako. Maaari ako makapag-serve sa akin. At hindi ko po alam kung mahilig kayo manood ng TV, television. Pero ako po, hindi ako mahilig, pero mahilig ako manood ng TV kapag may basketball. At natutuwa ako, natalo ng Ginebra. Sabi ko ako eh. So, nag-champion sila. Okay lang. Kaya ako. Ayun yung banding namin ng aking tatay. Pero iba yung hilig namin natin. Manood ng telenovela. Telenovela, okay novela, kung ano man. At lagi niya inaabangan yung channel 2 na love story. Mahal yan, sabi ko. Love story. Sino bida? Nagkakaman na sabi ko, Chuchay. Chichay, Chichay, tsaka si Joaquin, yun. Si Joaquin, ayun yung paborito niyang panoorin. Pag kumakain kami, hindi niya papaistorbo, pinapakuna niya ako. Kailangan matapos niya muna yan. Paborito niya yan. Well, natapos na, natutuwa ako, tapos na yung ano. Aray namin, pero wala siya ako nila. Kaya ako muna share yan sa inyo. Kasi gusto ko kong ibahagi ngayong hapon. May patungkol din po sa isang love story. Kwento patungkol sa pagkakas. Pero iba to sa mga love story na napapanood nyo, napapanood yung Marimar. Fernando, Cesar Pagboso, o kung ano man nanonood kay Twilight Saga, o ano man. Pero iba to sa istorya. Dahil dito, ay nasa Bible. At dito nilalarawan ang ating Panginoon. Kaya siya nag-iba sa ibang mga love story. So yung tinatalakay kong aklat ay nasa aklat ng Lumang Tipan at tatagpuan sa aklat ng Biblia. So kung sana magkaroon tayo ng isang serye dito sa aklat ng Ruth. At ito po ang una sa mga serye sa aklat dito. So, parang din mga tatlong series po. Yung si Pastor George ay gininto ang series sa Mark. Ngayon po, kakasimulan ko na ito yung series sa akin. So kung may mga Bible po kayo, samahan niyo po akong makibukas sa aklat ni Ruth. Aklat ni Ruth sa napatatagpuan ko sa Lumang Tipan. Page 397 sa ang bago. Hindi na pong nakita ay sundan niyo na lang ito. Babasahin ko po ang buong kabanata ng chapter 1. Ganito po ang nasasaad. At nangyari na ang mga araw ng ang mga apo ang namumulo, nagkaroon ng tagutod sa lupa. Isang lalaking taga-Bethlehem sa Huda ang umalis upang manirahan sa lupain ng Moab. Siya, ang kanyang asawa, at ang kanyang dalawang anak na lalaki. Ang pangalan ng lalaki ay Elimelech. Ang kanyang asawa ay si Naomi. Ang pangalan ng kanyang dalawang anak na lalaki ay Malo at Shilo. Sila ay mga Efrateo mula sa Bethlehem sa Huda. Sila ay pumunta sa lupain ng Moab at nanatili. Ngunit si Elimelech na asawa ni Naomi ay namatay. Si Naomi ay naiwang kasama ang kanyang dalawang anak. Sila ay nag-asawa ng mga babae mula sa Moab. Ang pangalan ng isa ay Orpha at ang ikalawa ay Ruth. Sila ay naninirahan doon ng may 10 taon. Kapwa namatay silang Malo at Shilo. Kaya ang babae ay naiwan ng kanyang dalawang anak at ng kanyang asawa. Nang magkaroon, siya at ang kanyang dalawang manugang ay nagsimulang bumalik mula sa lupain ng Moab, sapagkat kanyang nabalitaan sa lupain ng Moab kung paano dinalaw ng Panginoon ang kanyang bayan at binigyan sila ng pagkain. Kaya sila ay bumalik sa dakong kanyang kinaroroonan kasama ang kanyang dalawang manugang at sila ay naglakbay pabalik sa lupain ng Moab. Subalit sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, bawat isa sa inyo ay bumalik na sa bahay ng inyong ina. Gawa-nawa kayo ng mabuti ng Panginoon, na gaya ng inyong ginawa sa mga namatay sa akin. Pagkalawag nawa ng Panginoon na kayo'y makatagpo na makahinga, bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang asawa. Pagkatapos ay kanyang hinagkan sila at sila at inilakas nila ang kanilang tinig at sila iyak. Sinabi nila sa kanya, hindi kami ay babalik na kasama mo sa iyong bayan. Ngunit sinabi ni Naomi, kayo bumalik ng mga anak ko.
Bakit kayo sasama sa akin? May mga anak pa ba ako sa aking sinapupunan na magiging inyong mga asawa? Kayo bumalik na mga anak ko. Magpatuloy kayo sa inyong lakad, sapagkat ako'y napakatanda na upang magkaroon pa ng asawa. Kung aking sabihin, ako'y may pag-asa, kahit pa ako'y magkaasawa man ngayong gabi, at ako'y magkaanak man, maghihintay kaya kayo hanggang sa sila'y lumaki. Nangangalalugan ba na hindi na muna kayo mag-aasawa? Huwag, mga anak ko, magdaramdam akong mabuti dahil sa inyo, sapagkat ang kamay ng Panginoon ay naging laban sa akin. Kaya, inalakas nila ang kanilang tinig at muling nagkiyak. Inagka ni Orpah ang kanyang biyanan, ngunit si Ruth ay umakap sa kanya. Sinabi niya, tingnan mo, ang iyong bilas ay bumalik na sa kanyang mga kababayan at sa kanyang mga Diyos. Sumunod ka na sa iyong bilas. Ngunit sinabi ni Ruth, huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan o talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta, ay doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira, ay doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamamatay, ay doon ako mamamatay at doon ako lumilipin. Gayon nawa ang gawin ng Panginoon sa akin at higit pa. Kahit na iwalay ako ng kamatayan sa iyo. Na makita ni Naomi na nagpasyalas niya ang sumama sa kanya, maganda silang sinabi. Sa gayon, nagpatuloy silang dalawa hanggang sa sila ay makarating sa Bethlehem. Nang sila ay makarating sa Bethlehem, ang buong bayan ay nagkatulog dahil sa kanila. Sinabi ng mga babae, ito ba si Naomi? Sinabi niya sa kanila, huwag ninyo akong tawagin Naomi, tawagin ninyo akong Mara, sapagkat pinakitunguhan ako ng may kapaitan ng makapangyarihan sa lahat. Ako yung malis na puno, ngunit ako'y pinauwi ng Panginoon na walang dala. Bakit ninyo ako tawag na Naomi? Ngayon ang Panginoon ay nakitungo ng marahas sa akin at pinagdalamahati ako ng makapangyarihan sa lahat. Verse 22. Sa gayoy, nagbalik si Naomi at Ruth na buwang kita na kanyang manugang na kasama niya mula sa lupain ng Moab. Sila ay dumating sa Bethlehem sa pasimula na padaan ng simbahan. Ito po ang salita ng Panginoon. Gawin po ang Panginoon sa nabasa natin ang salita. Hindi ko po alam kung nabasa niyo yung aklat ng Ruth. Pero sinasabi ko na ang Ruth, ang kapanahonan niya ay nangyari, kung makikita niyo sa verse 1, sa kapanahonan ng mga hukom. Yung hukom po ay nagsimula ng kapatayan ni Joshua hanggang kay Samuel. So sa pagitan po nito, nangyari ang aklat ko. Dahil po, nung panahon ng mga hukom, hindi po biro yung inaalam ng mga tao sapagkat napakasama ng bawat tao kasi hindi nila kinakilala yung mga Diyos, hindi nila kinakilala ang tunay na Diyos, hindi sila sumasamba dito, ginagawa nilang Diyos ang kanilang mga sarili. At hindi lang yun, nag-aasawa pa sila na hindi nila kalaki. Walang kapayapaan din po sa lugar na yun sapagkat puso-puso nila yung labanan, maraming lumulusog sa kanila mga ibang tribo, ibang lahi, katulad ng mga Amoreo, Joseo, at iba pa Cananeo. Ayun po ang istorya ng mga hukom. Maraming naghihirapan din, may tagutom, pinaparusahan sila ng Panginoon sapagkat sila ay sumusubay, lumalabag sa kanyang utos. Ngunit nakita natin dito sa aklat ni Ruth, na sa kabila ng puro kapangitan ng kapanahon ng ito, mayroong ginawa ang Panginoon sa panahon. Ayun po, yung makita natin sa akin. Kaya, samahan niyo po ako na mag-aaral sa salita ng Diyos. Muli po ay maraming pag-aralan po tayo. Ang Ama, alam niyo po ang aking kakayanan. Kung hindi ko hayaan, magmalaki ako sa aking sarili, na pumipende lang sa akin. Panginoon, kayo na mga tumulong sa akin. Makinabang kaming lahat dito. Matulungan niyo po kami kung paano umakat sa ulo. Ama, muli, pinagkakatiwala namin sa inyo. Na po ang aming sabot dalangin sa amin Jesus. Amen. Ang gusto ko pong dalhin minsan sa pagkakataon nito, ito, God's hand in times of our suffering. Ang kamay ng Diyos sa panahon ng ating pag-uusap. Tatlong bagay na po ang gusto kong sabihin sa inyo. Mula po sa binasa natin. Gusto ko pong hatiin sa tatlong bagay yung kwento.
sapagkat napakahaba. Una po, yung trahedya. Ikalawa, yung pagsubok. At yung ikatlo, ay ang pag-asa. So mula po sa pagdurusa, mula sa trahedya, mula sa pagsubok, ay may pag-asa. So isa-isahin po natin. Una, yung nangyaring trahedya. So, kung nakabukas po yung mga Bible, nagsimula po yung kwento sa lugar ng Bethlehem. Ang ibig sabihin po ng Bethlehem, literally means house of bread. O, ano bang Tagalog ng house of bread? Bakery na lang po, parang bakery. Kasi, walang na ginapende. At nagpasimula rin yung kwento sa pamilya ni Elimelech. Elimelech po. Ang ibig sabihin naman ng Elimelech ay God is King. Ang Diyos ang aking hari. Ngayon, si Elimelech ay may asawa na ang pangalan ay Naomi. Na ang ibig sabihin ay pleasant o nakakalulog o sweetheart. At meron siyang dalawang anak na ang pangalan ay Mahlon o Malon at Chilion. Ang ibig sabihin po nito ay sick and dying. Hindi po ipapangalan sa mga anak niyo. Sakit at dying, malapit na mamatay. So itong pamilyang ito, sa pangunguna ni Elimelech, ay nagpasya na mag-migrate sa lupain ng Moab. So nagpasya po sila na mag-migrate kasi meron po famine sa lugar na yun. Yung famine po, yung taguto. So, very ironic po yung nangyari. Isipin nyo sa Bethlehem, house of bread, nagkaroon ng kinakailangan nilang lumipat at ayun po yung napag-desisyonan ni Elimelech bilang isang tatay sa tahanan. Na lumipat sa lugar na yun. At lumipat sila sa lugar ng Moab. Ang Moab po ay malapit lang sa Bethlehem. Mga 70 kilometers lang, sabi nila, from Bethlehem. So makikita natin dito, yung Bethlehem ay may famine, may tagutom, pero sa labas ng Bethlehem ay wala. Kung makikita natin dito, marahil, hindi natin masabi kasi hindi naman sinabi, marahil ang bayan ng Bethlehem sa panahon na yun ay pinarusahan ng Diyos. Sapagkat isolated lang po yung famine nito. Ngayon sila, Elimelech ay nagpasya na mag-migrate sa lugar ng Moab. So ano ba yung Moab? Ang Moab po ay lugar ng mga Moabita. At ang mga Moabita, kung maalala niyo yung kwento ni Lot, nagmula siya sa angka ni Lot, na yung anak ni Lot na babae ay nagkaanak silang dalawa at ayon ay nag-resulta ang lahi ng Moabita. So wala po yan naman. Meron pong anak si Lot at pinagsamantalahan si Lot. Nakanak na parang natin nangyari. At doon po, yung bunga nun, ang pangalan nun ay si Moab, na pinagmulan ng mga Moabites. So yung mga Moabites po, hindi sila naniniwala kay Yahweh sa totoong Diyos. Naniniwala po sila na may ibang Diyos. Na ang pangalan ng Diyos na to ay si Chemosh. At ang mga Moabita, pamilyar po sila, nagtatawag ng sexual sin o pakikita. So isipin niyo po, sila Elimelech, nag-migrate dito. Parang very ironic, si Elimelech na pangalan niya is ang aking hari ng Diyos. Nagpasya, nag-iwan, ang lupain na yun, para mag-migrate dito. So nakita natin, nangyari, nabuhay siya, o lumipat sila para mabuhay, ngunit, nung dumating yung panahon na yun, namatay si Elimelech. So yun po ang buhay ni Elimelech, nag-migrate, ngunit namatay. Nakakalaman po ang mangyayari. Ngayon, nagpasya po ang dalawang anak niya, si Mahlon at Chilion, na mag-asawa. Na ang pangalan naman ng asawa nila ay si Orpah at si Ruth. Ngunit alam natin na yan, namatay din si Mahlon at Chilion. So, si Naomi na lang po ang naliwan na taga-Bethlehem. So, ang isipin niyo po, maraming sa panahon natin ngayon, maraming namamatay. Pero namatay na po ba kayo ng tatlong mahal sa buhay? Siguro yung nakakalungkot yung nangyari talaga. Naomi, hindi natin tayo paliwanag sapagkat lumipat sila doon para mabuhay. Ngunit paglipat nila doon, lahat ay namatay.
Hindi natin alam kung bakit. Well, ayun po yung unang point. Gusto ko parating. Yung trahedya na nangyari sa account na ito. Ikalawa, yung pagsuko. Pagsuko. So, matapos mamatay, si Milon, Chilion, Elimelech, anong gagawin na yun? Siya na lang nabubuhay. Kasama yung dalawang manugang na. Si Orpha at si Ruth. Ang nangyari na, balitaan niya na, matapos ang 10 taon, nabalitaan niya na pinagpala mo ang Bethlehem. What? Pinagpala mo ng Bethlehem? Napunta nga kami dito para mabuhay. Namatay kami. Tapos, mabalitaan ko, yung lugar namin dati, pinagpala ko. Parang, nanadya ba ang Diyos? Parang ganun po siguro yung panaramdam nila. At nagpasya siya na mag-migrate ulit, na lumipat ulit ng Bethlehem, kasama ang kanyang mga biyanan, mga biyanan. So, dito po sa wala pa ako. Dahil di ba? Anyway, papatuloy po tayo sa kwento, kasi kwento nga po ito. Nagpasya po si Naomi na iwan na rin ang kanyang mga biyanan. Kapag pakiramdam niya, baka maging pabigat na siya. Kasi kung ng panahon na yun, bawal magtrabaho. Ang mga babae, o hindi sapat yung kanilang kinikita para sa kanila sa panahon na yun. So, nagpasya siya na i-let go na sila Naomi at saka si Orpha. Si Ruth at saka si Orpha. Pero napakaganda ng panalangin po ni Naomi sa kanila. Sabi ni Naomi dito sa verse 8, gawa naman kayo na mabuti ng Panginoon na gaya ng inyong ginawa sa mga namatay at sa akin. Pagkaloob nawa ng Panginoon na kayo'y makatagpo ng kapahingahan, bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang kasama. Sa madaling salita po, si Orpha ay umalis na. Ngunit nakakapagtaka po dahil si Naomi ay naiwan. Naiwan po si Naomi at ayaw niya bitawan. Naiwan si Ruth, naiwan si Ruth at ayaw niya bitawan si Naomi. Naniniwala po ako na may mas malalim pang Naomi. Hindi lang yung pagka malapit nila sa isa't isa. Kasi kung mapapansin niyo po, yung mga panata o yung mga salitang binitawan ni Ruth dito, sabi niya dito, huwag mo akong pag-usapan, nakita iiwan, o talituhan ko na, mapagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta, ay doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira, ay doon ako magsiraan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. So, kita mo natin yung pananampalataya nito ni Naomi. Una yung panalangin niya. Yung panalangin ni, ang panalangin ni Naomi at ang pananampalataya niya. Gusto ko lang po illustrate si Abraham at saka si Ruth. Kung si Abraham po ay iniwan ang kanyang bayan dahil narinig yung tinig ng Diyos. Si Ruth naman po ay gustong iwan ang kanyang bayan ng buong Pinas para din sa kanyang Diyos. So, para sa ito. Ibig sabihin may pagkakakit tulad po sila ni Abraham. Napakalalim po ng pananampalataya ni Naomi. Pero mapapansin din natin dito yung kakaibang karakter ni Naomi. Dahil siya na pala, medyo nagpapapalitan ko si Naomi tsaka si Ruth. Di ba alam magkamakanak? Well, ang ikalawang bagay ko na nakita ko dito sa pagsubok na ito ay yung paninisip ni Naomi. Saan? Sa ating Diyos. Sinisin niya ang Diyos. Kung papansin nyo, sa verse 20, sabi niya, do not call me Naomi, call me Mara. It's English. For the Almighty has dealt very bitterly with me. Dumating ako sa bawag ng puno. Dumating ako dito sa Jerusalem, o sa Bethlehem. Kita po natin yung paninisip ni Naomi sa ating Diyos. Pero dapat, di ba, magsisihin niya, may sin. Pero naniniwala po siguro si Naomi na somehow, kumikilos sa Diyos. Kumikilos sa Diyos. Hindi lamang sa buhay ni David,
kundi sa ating lahat. Kundi sa ating lahat. Ibig sabihin, may kinalaman din ng Diyos. May kinalaman din po ang Diyos sa nangyari sa kanila. Kaya nalulungkot siya. Yung tinanong ko nga po kay Pastor yung sovereignty of God, and yung goodness of God. Hindi po kasi natin yung pwedeng paghiwalayin. Kung naniniwala po tayo na soberano ang Diyos, dapat naniniwala rin po tayo na mabuti ang Diyos. Bakit po? Kung naniniwala lang po tayo na soberano ang Diyos, isa siyang haring cruel o haring masama, bakit niya ginawa sa amin? Pero gusto ko po sabihin, hindi niyo pwede paghiwalayin ang soberano ang Diyos at ang kabutihan ng Diyos. Kung soberano ang Diyos, mabuti. May nagtanong nga po Then kung ganun, bakit may mangyari? Bakit may kahirapan? Bakit may tagutom? Bakit siya mayaman ako may hirap? Bakit ganito ang buhay ko, kawawa naman kami? Wala kami kuryente, tubig. Pero sila maganda ang buhay nila. So po sabihin sa inyo, na lahat ng bagay ay hindi kalooban ng Diyos. At ang tawag ko ay kasalanan. Pero lahat ng bagay ay pinahintulutan ng Diyos para sa ito. Natin lahat. Yung masyadong misteryoso ang bagay na ito, pero paghawakan natin. Gusto ko po magkwento sa inyo. Nagkausap po kami ng isang pastor na taga-Iloilo. Ang pamilya niya po ay nakatira sa Taclo. At nung panahon ng magkabagyo, nandun po ang kanyang pamilya. Ngayon nagkaroon siya, wala siyang komunikasyon sa kanyang pamilya. Lumipas ang 5 araw at nagpasya siya pumunta sa Taclo. Wala siyang pamasahe, sapat lang ang kanyang pagkain. Nagdala siya ng pagkain, nagdala siya ng bag. Alam niyo po, from Ormoc, kung alam niyo yung Ormoc, hanggang Tacloban, ay 100 kilometers. Ang ginawa niya dahil walang transportasyon, naglakad siya. Nilakad niya yun. Hindi ko alam kung paano niya nilakad. Pero desidido na siya nalakarin niya kasi mahaba na wala silang komunikasyon. Hindi niya alam kung ano nangyari sa Tacloban. Hindi niya alam kung patay na ba yung family niya o hindi pa. Hindi niya alam kung may matatagpuan pa siya doon, kung buhay pa o bangkay na. Pero sabi niya, Lord, ihanda niyo po ako sa ano man pwede mangyari kung ano pwede kung ano man yung daratnan ko, sabi niya. At sa kanyang paglalakbay po, na nakarating siya ng Tacloban, sinakad niya lang yun, hindi ko alam kung nakarating nilakan. Pero nandun na siya sa bahay niya. Wala siyang tagpuan. Sira-sira yung bahay. Hinanap niya sa kanyang mga pinsan, sa kanyang kapatana, ngunit wala rin yung mga kapatana. Ginawa niya, decided na talaga siya, tumulong na lang siya sa mga tao na hinahanap yung mga bangkay. So doon po siya nakaranas ng makakita ng bangkay, magbuhat ng bangkay, nasa tubig, binubuhat, inaalisa. Hindi niya alam kung ano yung nakaramdam niya, basta nasa isip niya, hanapin niya. So hindi ko alam kung naranasan niya yung pagsubok na yun, pero sabihin ko mga kapatid na marahil ganito rin naramdaman sa kwento. Nawalan siya ng pansin. Pero gusto kong pasabihin, at ang ikahuling punto na gusto kong dalhin sa inyo ay may pag-asa. May pag-asa. Sa verse 22, sa gayoy nagbalik si Naomi at Ruth na Moabita na kanyang maluwag na kasama niya mula sa lupain ng Moab. Sila'y dumating sa Bethlehem sa pasimula ng pag-aaral. Gusto ko lang po ipagpatuloy yung kwento. 3 araw po siya hindi kumain. Tuloy-tuloy po yung pagkakanap niya. Nawawala na siya ng pag-asa. Puro patay na nakita niya. At one time, may nakita siyang pinsan. At tinanong niya sa pinsan niya ito, kung nasa niya yung kanyang pamilya. Sabi ng pinsan niya, uy, bakit ka nandito? Nandun sila sa ibang lugar.
Pumunta sila sa ibang lugar, lumikas sila bago pa magbagyo. Sabi niya, wow, hindi niya alam yung tubang ng mga oras na yun. So, ayun po ay tunay na buhay, tunay na pangyayari sa buhay ng isang kaibigan na tagay. So, kayo po ba, may mga pagsubok po ba kayo? Kala niyo mahirap. Lampasan. Kung mahirap, mahirap ka. Mahirap, kalampasan, mahirap. Parang, tanggapin, mahirap, pagdaanan. Iniisip niya yung tao makakatulong sa inyo. Ayun na yun. Pero hindi kayo tumitigil sa Diyos. Minsan, guilty po tayo doon. Lalo na halimbawa sa financial. Malapit tayo sa ating kapatid siguro, o sa benevolent, o sa iba pang mga bagay. Pero gusto ko po sabihin na ang bibigay lang sa atin ng tao ay pansamantala. Pansamantala. Pera, pansamantala. Pagkalinga, pansamantala. Pero pag-asa po, bibigay sa atin ng Diyos. Yung pangalaman. Mawala. Niniwala po ako na tulad na sinabi ni John Piper, wala pong makakarit mga Diyos sa Diyos. Ibig sabihin parang Joel, parang ang hirap parang nagkalat. Ibig sabihin, ang hirap damputin. Nakakalito kung ano yung pupunahin mo. Hindi po ganun Diyos. Lahat ng bagay ay ginawa niya para sa kibubuti ng lahat. Alin sunod sa kanyang galing. Mga kapatid, sana po ay may natutunan po tayo patungkol sa kwentong ito. Nais ko pong pagpatuloy, hindi ko po alam kung kailan yung ulit mangaral sa kaligtaan. Siguro bago magtapos sa December po, sa nakita. So, alalahanin po natin na ang pagsubok ay pansamantala lang sa atin. Pansamantala lang. Kumpara sa kalwatiyang tatanggapin natin. Kung ikaw po ay hindi Kristiyano, ang pagsubok na yan ay pasimula pa lang. Pasimula pa lang na walang hanggang pagsubok. Walang hanggang kapahamakan. Itarangas. Pero po, kung ikaw ay Kristiyano ngayon sa mga oras na ito, ang pagsubok na yan, kung nakakaranas ka naman, ay pansamantala lang. Pansamantala kumpara sa kamatinan na tanggapin natin. Katulad po na nangyari kay Naomi at kayo. Marahil meron sa akin katulad ni Elimelech. Well, sabi ko, ang aking hari ay Diyos, ngunit iba ang ginagawa. Kayo po, si Elimelech. Kung kayo naman po ay naghahanap, single, naghahanap ng mahal sa buhay, na hindi Kristiyano, kayo po si Elon. Kung kayo naman po ay umaating dito sa iglesia, kaso pakiramdam niyo boring, pakiramdam niyo, hindi kayo, walang pakinabang sa inyo. Gusto niyo nang umalis. Kayo naman po, si Orpha. Ngunit sa kabila nun, kung malakas ang iyong pananampalataya, hindi dahil ikaw, nagtitiwala ka sa sarili mo, nagtitiwala ka sa ginawa ng Diyos. Ikaw po siya. Magkamali ako. Pero gusto ko po sabihin, hindi ko nakita yung sarili ko. Nakita ko po yung sarili ko. Kaya hindi ko. Sapagkat, isipin natin laging nagmamagtol. Sinisisi ang Diyos. Lagi kong maangal. Marahil nananalangin din. Pero isipin natin na minsan ganun yung pakiramdam natin, sinisisi natin Diyos. Bakit yun? Pagsako sa exam, pagsako sa entrance exam. Ba't wala akong panahon sa aking mahal sa buhay? O anong bagay na pwede natin sisipin ng Diyos? Pero sinayo, gusto ko sabihin, minahal ng Diyos. Minahal ng Diyos. Hindi ko rin alam kung bakit siya minahal ng Diyos. Sa katigasan ng Diyos. Gusto ko sabihin, ganun din po tayo. Ganun tayo. Kung meron bang pong matigas ang kalooban dito na hindi pa nagtitiwala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, bakit hindi mo magtiwala sa Kanya? Bakit hindi mo sabihin sa Kanya na pagpaniwalaan siya lang ang tanging para sa iyong pag-asa ng buhay na wala?
sana mga kapatid, nandito pa po tayo sa susunod na kabanata.